Sabi ko sa Deuteronomy 12:28, observe and hear all these words which I command thee, that it may go well with thee and with thy children after thee forever. Let us open our hearts and our minds for the message of our Jesus Christ na ibibigay po sa atin ni Reverend Juan Nicolano. God bless you. Tayo lahat ay tumayo. So, now it's thank you, Jesus. You set me free. I love you, Lord. You rescued me. So, sa ating gagawin ngayon, tayo ay nanalangin sa ating Panginoon sa Kristo to set us free from all burdens that kept us from really following the Lord and enjoying the abundant life that He has for each and every one of us. Lahat may pangangailangan sa Panginoon, taas ang kamay. Okay, may pagkagawa na namin. Hallelujah, Jesus. Maraming pong salamat, Lord Jesus, sapagkat, Panginoon, yung kababilanggo ay yung pinalaya, yung pagbulag ay yung binuksan at mata, yung ay yung binigyan ng kapatid, yung mga may karamdaman ay yung kinagaling, yung may kabigatan sa buhay ay yung binigyan ng kapahingahan. Tunay, Panginoon, na Ikaw ang kasagutan sa lahat ng aming mga dalangin, sa lahat ng aming mga pangangailangan, sa lahat, Panginoon, ng mga hamon sa buhay upang mapagtagumpayan namin ang sabi ng Tatay ko. Salamat po, Lord Jesus, na Ikaw, Panginoon, ang nagpata para sa aming mga kasalanan at kami, Panginoon, ay mapatawad, magkaroon ng kalinisan sa harap mo, Panginoon, sapagkat nilinis mo kami minsan at panglahatan sa pamamagitan ng pag-uupo ng iyong dugo sa bawat isa sa amin. Tunay po, Panginoon, na napakabuti niyo. Wala kayong pinagkait upang matupad iyong pinapangako na ikaw ay nagparito upang kami magkaroon ng buhay at ng kasaganan nito. Kaya, Panginoon, buong pananampalataya, buong pag-asa, buong pag-ibig na aming itinaas ang aming mga kamay sa pagpapahayag, Panginoon, na ikaw po ang maging katugunan sa lahat ng aming mga pangangailangan. Ikaw po ang tumatag, Panginoon, sa lahat ng aming mga suliranin upang sa gayon, Panginoon sa Kristo, bawat sa kami ay magkaroon ng isang matagumpay na buhay at kami, Panginoon, ay makapagtamo at makapagtamasa ng iyong mabiyayang buhay sapagkat, Panginoon sa Kristo, una sa lahat ay amin ang itinalaga ang aming lahat sa iyo upang ikaw na, Panginoon Jesus, ang maging lahat sa amin. Na naman ang aming mga pangangailangan, ikaw na po, Panginoon Jesus, ang katugunan, for Christ is the answer to all our longings. Christ is the answer to all our needs. Kaya ngayon, Panginoon, wala na kaming pangangailangan pa, and we can truly say with David, the Lord is my shepherd, I shall not want. Sapagkat tinatagpo mo na kami, Panginoon, at tinanggap na namin ang iyong mga katugunan sa pananampalataya at kami, Panginoon, ay merong kasaganang buhay, matagumpay na buhay, pinagpalang buhay, na walang ibang nakapagdudulot kundi ikaw lamang, Panginoon Yesu Kristo. At ang bawat isa sa amin ay magsabi ng Amen and Amen and Amen.
Unang buksan natin ay yung nandun sa Romans chapter 8, verse 29. I'll start reading from verse 28. Romans 8, 28 to 29. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to purpose. For whom he did foreknew or foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn of many brethren. Lahat ng tinawag ng Panginoon at tumaliba sa kanyang tawag, lahat ng umiibig sa ating Panginoong Jesucristo ay itinakda, foreordained, predestinated to be conformed. Tinakda lahat ng umiibig sa ating Panginoon Jesucristo at tinawag at tumaliba sa Kanya, sila ay paunang kinilala ng Diyos Ama at itinakda na maging kararawan ng Kanyang anak sa mga tuwid ng ating Panginoon Jesucristo. Doon din sa 2 Corinthians chapter 3, verse 18. Mabuti nang basahin niyo itong 2 Corinthians chapter 3, chapter 4, at buo. But I'll just read 2 Corinthians chapter 3, verse 18. But we all, but we all with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. And then, 1 John chapter 3, verse 2, sinasabi doon, my little brethren, tayo lahat ay anak ng Diyos, we are the sons of God. But it does not yet appear what we shall be. Yung ating larawan ay hindi pa buo, no? Na nalaman natin paano yung image that we shall be. Pero sabi ni Apostol Juan dito, but when He comes, pagdating ng Panginoon, sa time ng rapture, sabi ni Apostle John, we shall see Him as He is, for we shall be like Him. So dito pero nag-uusapan na tayo ay binabago ng ating larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, from glory to glory, from excellence to excellence, until
until we are conformed to the image of our Lord Jesus Christ. So that's an ongoing process. And then, our image will be perfected when the Lord Jesus Christ comes. Because we shall see Him as He is. Because we shall be like Him. Eventually, tayo ay nahubog na nahulma sa larawan ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa umpisa pa lang, nung si Adan at si Eva ay dinala ng Panginoong Heso Kristo, si Adan ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Sapagkat sinasabi nga doon sa Genesis chapter 1:27 na, and God created man in His own image. So merong Diyos na merong larawan. Bagamat sinasabi sa Bible na God is a spirit, and no one has seen God at any time, but yet the only begotten, yung tanging kauring anak ng Diyos, sa mga tuwid ito yung Diyos anak, ang siyang nagpapahayag patungkol sa Diyos na hindi nakikita. John 1:18. At yung larawan ng Diyos na di nakikita ay ang Panginoon Heso Kristo. Colossians 1:15. Kaya doon pa lang sa pagkakalalam natin, tayo ay nilalang ayon sa larawan ng Panginoong Heso Kristo. Subalit alam natin na doon pa lang sa hardin ng Eden, nung sumuway si Adan at saka si Eva, the image of God that is in Adam, that is in Eve, that image was shattered because of sin. No? So, yung pagkasalarawan, naglarawan ng Panginoong Heso Kristo kay Adan at saka kay Eva, and eventually hanggang sa ating panahonan, pagamat meron tayong dala-dala sa isang it's an image that is seen through the glass darkly. Hindi klaro-klaro na image ng ating Panginoon Kristo, because that image that was given to us in the Garden of Eden was shattered because of sin. Pagamat meron pa rin tayo na anido sa bawat sa atin, yet that image is not perfect. So, yung nasira na larawan na bigay sa atin ng Panginoon Kristo, yan ngayon, sa lahat ng mga umiibig sa Panginoon Kristo, sa lahat ng sumusunod sa tawag niya, sila ngayon ay nasa proseso ng pagkabulba sa larawan ng Panginoong Heso Kristo. Kaya yung goal, the objective for each Christian is to be Christ-like. Yung talagang pakay ng bawat sa atin ay maging kalarawan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya we are being transformed into the same image as of the Lord, from glory to glory. Nung last Sunday, sinabi natin na pag-aralan natin na ang sino man na naipanganak muli ay kinakailangan merong makitang pagbabago sa kanyang buhay. Because after putting off the old man and the deeds of the old man, and we put on the new man,
We are being renewed in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Bawat isa sa atin, nababago yan. Kaya, yung buhay ng isang Kristiyano, hindi yan static. Yan ay patuloy na nababago. It may be gradual, but for sure, it's progressive. Patuloy yan. From glory to glory. Now, dito sa 2 Corinthians chapter 3, verse 18, sabi niya, but we all, tayo lahat, no? Ang dapat maging objective natin ay makalarawan natin ang ating Panginoon Kristo. Let us put off the old man and the deeds of the old man, that we may be renewed into the image of the Lord Jesus Christ. So, paano magbago tayo para tayo ay maging kalarawan ng Panginoon Kristo? Paano tayo mapunta sa proseso ng pagbabago? No? Tayo lahat, at we all, sabi diyan. Pero, paano? Beholding the face and the glory of the Lord Jesus Christ. No? Sa ating pagmamasid sa larawan ng sa kalwalatian, larawan ng Panginoon Kristo, tayo ay nababago. But we all, with open face, beholding as in a glass, the glory of the Lord. Sa pagmamasid natin, pagtatanong natin sa kalwalatian ng Panginoon Kristo, beholding dito ay hindi yung sa isang ruklat na kitabon. So, ito yung patuloy, no? Na ang pananaw mo, ang tinatanaw mo ay ang Panginoon sa Kristo. Kagaya yung sinasabi sa Hebrews chapter 12, no? Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Patuloy na tinatanaw mo, Panginoon sa Kristo. We continue to contemplate all the glory of the Lord Jesus Christ. Diyan tayo nababago, no? We'll take up later. With open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, we are changed into the same image from glory to glory. Yan ay merong pagbabago. When a person is born again, is expected to change, to be transformed. Kaya meron mga tinatawag sa Bible na babes in Christ, o kaya yung mga mature in Christ. Yung mga babes in Christ, ito yung mga milk parang binibigay. Na hindi pwedeng karne ang binibigay. Hindi pa nila kaya i-digest yung karne. Dahil kung minsan, meron mga umaatid sa fellowship na madaling matisod. Dahil meron nababanggit na kasalanan, nababanggit na dapat ma-improve sa buhay natin. Kaya, sabi na mo iba, ayaw mo lang magiging yan. Mabuti doon sa kabila. Kaya ayaw mo lang magiging yan. Ito yung mga babes in Christ na kinakailangan ipuhin pa. Basahin mo na. Para ma-encourage. Hindi pa nila kaya yung mga meaty lessons of the Lord Jesus Christ. Gusto na yung mga mag-aalam yung mabuti nang ma-encourage sa bawat sa atin. Maraming mga programs sa TV na puro positive thinking, mga preaching. I won't mention the names of these pastors. Pero, hindi nababanggit yung pagbabago
pag-iwas, pag-ayaw sa kasalanan. Mabuti yung sermon ng encouragement. But how can you ask people to be transformed if you do not point out the errors you see in their life? Dahil ngayon, the sin today is to call sin, sin. Ayaw na mga tao. No? So they call sin with other things. Merong sugar coating, no? Para yung kasalanan ay maging katanggap-tanggap. Halimbawa, may adultery. Kasi sabi na adultery, nagkaroon ng affair. Yung mga sugarol, no? Ang tawag dyan ay games and amusement. So these are for the babes. They cannot yet digest the meaty portion of the teaching of the Lord Jesus Christ. No? So, pero you are expected to grow in the Lord. Hindi ka manatili the babes in Christ. Bagaman merong mga matagal na kay Jesus, pero sila pa rin ang babes in Christ. They never grow. No, sila pa rin yung pinapadede. 20 years na kay Jesus, pinapadede pa rin. How would you like to have your children? No? 20 years old na, pinapadede pa. Good children. They never grow. Pero, the Lord is expecting each and every one of us to be transformed from glory to glory. Paano beholding His glory? Tinatanaw natin ang Kanyang kaluwalhatian. Tayo ay binabago mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian. Hanggang tayo ay mahubog sa Kanyang larawan sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon. Yung pagbabago natin, it's not purely our own work. Kundi ito ay gawain ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Let me explain. Yung ministry ng Holy Spirit, if you read John chapter 16, merong ministry ang Holy Spirit sa sanlibutan. Merong ministry ang Holy Spirit sa Panginoon Kristo. Ang gawain ng banal na Espiritu ay, when the Spirit of truth is come, He will lead you into all the truth, sabi ng Panginoon Kristo. And He shall not speak of Himself, hindi siya mag-uusap sa kanyang sarili. But whatsoever He shall hear, that shall He speak. And He shall take of mine, lahat ng mga nasa akin, ay kukunin niya upang ipakita sa inyo. He shall take of mine and He shall show it unto you. Bakit? Dahil lahat ng sa Ama, all that the Father hath is mine. All that the Father hath are mine, sabi ng Panginoon Kristo. And I say that He shall take of mine and He shall show it unto you. Because the Holy Spirit glorifies the Son by showing unto us the Son. Pinapakita niya sa atin. No? Pinapahayag niya sa atin. Yan yung gawain ng Holy Spirit. Diyan natin namamasdan yung kaluwalhatian ng Panginoon na pinapahayag sa atin ng Holy Spirit. For example, one way of doing it, meron bunga ng Espiritu, the fruit of the Spirit. Love, joy, peace, suffering, goodness, and so on, so on. Ang mga ito, karakter ng Panginoon. Nung tayo ay nilalang ayon sa larawan ng Panginoon Kristo, yung image na yun
Yun ang nagpapahid ng karakter ng Panginoon sa Kristo. We were conformed to the character of the Lord Jesus Christ. Doon sa pagkakalalang ni Adan sa ni Eva. Kaya lang, kung magkasala si Adan sa si Eva, naging defective na yung image na yun. And so, the Lord Jesus Christ, ang intensyon ay tayo ay mabago sa kanyang larawan. That's the foreordained purpose of God the Father. He predestinated us to be conformed to the Son. The work of the Holy Spirit is to show us the glory of the Son. And while we are looking at the glory of the Son, we are being transformed into His image, no? From glory to glory. Yan yung gawain ng Holy Spirit. Kaya, when we are in cooperation with the Holy Spirit, tayo ay bilang bago. Meron sinasabi dito na we are looking at the glory of the Lord Jesus Christ with a veiled face. Sabihin, klaro-klaro, walang impediment upang makita natin yung kaluwalhatian ng Panginoon sa Kristo. Bakit gano'n sinasabi ni Pablo dito? Dahil yung context ng 2 Corinthians chapter 3 ay ganito. Going back to Exodus chapter 34, when the Lord was about to give the second tablets of stone of 10 commandments, kasi yung una binasa ni Moses na nagalit sapagkat nung pagkatapos yung makuha yung 10 commandments sa Panginoon, pagbaba niya, yung mga Israelita, they came up with the golden cup, no? yung pinituang baka, at yun ang sinasampa. Kaya nagalit si Moses, yung dalawang tipak ng bato ay kanya binasa. So in Exodus chapter 34, tinawag ulit ng Panginoon si Moses. Pagkatama ng dalawang tipak ng bato, bibigay ko ulit yung 10 commandments. So umakyat si Moses. He stayed there for 40 days and 40 nights. And while he was there, he was basking in the glory of the Lord Jesus Christ. Yung kanyang mukha, nagdidigdig. No? Nagdidigdig. Dahil siya ay harap sa kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo. Kaya nung bumaba siya, natakot yung matawag. They feared him because his face was shining with the glory of the Lord Jesus Christ. Kaya ang ginagawa ni Moses, when he faced the people, he would put a veil over his face. No? Natakot yung mga tao. Kaligtingan ng kaluwalhatian being reflected from the face of Moses. So, ngayon, sinasabi kayo ni Apostol Pablo dito, na now, that veil has been taken away. No? Wala na yung veil na yan. Because the glory of God is seeing the face of the Lord Jesus Christ. Yung kaluwalhatian ng Diyos ay nakikita natin sa mukha ng Panginoong Jesucristo. So, we can see now the glory of the Lord with unveiled faces. Dahil nakita natin ngayon ang Panginoong Jesucristo. And that's how we are being transformed from glory to glory, from glory to glory. Noong muna, bakit pagka nakatanaw ka sa kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo, lumabago ka? Ikaw ay nahubog, nahihunman sa larawan ng kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo. Pag meron, let's bring that down to our experience. Kung meron isang tao na nire-respeto natin, ina-admire natin,
sinasabi natin sa ating kaisipan, gusto kong maging katulad niya. Pag meron ka ba? Tignan mo yung mga kabataan namin, no? Kung dumating ang mga Beatles, mga tao na yun, ako na magbuhok. Bakit? Dahil gusto nila yung mga Beatles ng panahon na yun. Yung panahon naman ni Bengol Rocco, pakalbo, no? Bad boy. Yung mga iba, nagpakalbo rin. Gusto rin mag-itsura ng bad boy. Yeah, ganun yung, that is our bad influences, of course. No? Pero kung meron good influence, sige, gusto ko pag-katulad rin. Yung experience namin sa seminary, no? Yung pansilin, yung mga gaya-gaya kay Ren, pansilin niyo si Brother Eugene. Look at his hands. Yung mga gestures niya. Gestures niya. No? Pag meron ng tao na nire-respect, na-admire, gusto mo maging ganun. And unconsciously, yung mga actuations niya ay unti-unti mo makukuha. No? Habang nakakasama mo yung tao niyo, unti-unti mo nakukuha. Every good traits na nakita mo sa kanya, gusto mo mapasa yun. Tignan is rather unique. The expression siya, kaya, i-relate na natin ito sa Panginoon sa Kristo. Habang tinitignan natin ang Panginoon sa Kristo, yung kalahatian ng Panginoon, yung beauty ng Panginoon, gusto nang mapasa atin dito. Ang Panginoon, love. Gusto natin, magkaroon tayo ng loving, joy, peace, long-suffering. Ang Panginoon, katotohanan. Gusto natin mabuhay sa katotohanan. Ayaw natin ng sinungalingan. Ang Panginoon, katwiran. Gusto natin mabuhay tayo sa matuwid, hindi sa kalikuan. Habang nakamasid ka sa Panginoon sa Kristo, habang nabubuhay ka na nakatanaw sa Panginoon sa Kristo, yung mga traits, yung mga manners, yung characteristics, character ng Panginoon sa Kristo, napupunta sa iyo. That's the reason why we are to keep on reading this book. Dahil ito, Bible na ito, talks of the Lord Jesus Christ. Kaya sabi ng Panginoon, search the Scriptures, for you think you have eternal life. You have eternal life in them. But these are they which testify of Him. Kaya kung gusto mong matanaw ng matanaw, patuloy ang Panginoon sa Kristo, kasayan tayo. Dito mo makikilala ang Panginoon sa Kristo, dito mo matatanaw ang kanyang kalwalhati. Tayo mga magulang, we are bringing up small copies of ourselves. We do not know. Kapag yung anak mo ay talagang he looks up to you, she looks up to you, laging sumasama sa iyo, yung mga character traits mo, nabibigat ka. Kaya, we are bringing up small copies of ourselves. Pinipick up natin yung mga character traits ng ating mga magulang. Pag kayo mga magulang naman, hindi naman modelo, no, hindi ayaw na huwaran ng anak, naghahanap na yung pag-huwaran. That's why he goes to his barkada.
Doon siya pupulot ngayon. Doon siya nagpapa-influence. Laging kasama niya yung barkada. Kaya madalas na-influence siya ng barkada kaysa ng barkada kaysa yung mga magulang. That's where parents fail to influence their children to become good copies of themselves. So, kung sino yung palaging tinatanaw, kung sino yung laging mong kasama, sino yung laging mong pinapakinggan, may influence siya na doon. Noong maliit pa kami, may kasabihan yung aking grandparents. Sabi ko sa akin, sino ang kayo wala kayo? Tell me who your friends are, and I'll tell you who you are. While birds of the same feather flock together. Yung lasing ko, sino kasama palagi? Lasing ko. Yun ang pagkana. Pero, ang ating Panginoon Jesucristo, kung lagi ka sumasama sa Panginoon Jesucristo, you will not depart from me. Then sabi ng Lord, come and follow me. Abide in me and I will abide in you. Pagkasama mo palagi ng Panginoon Jesucristo, yung kalwalhatian ng Panginoon ay naisasalat sa iyo and you are being conformed to His image from glory to glory. Kayo may pastor, matagal bago mabago dahil bihirang-bihirang lang makasama ang Panginoon Jesucristo. Bihirang-bihira. Kaya yung influence ng Panginoon sa kanila, paminsan-minsan lang. That's the reason why the Lord told Joshua to keep on reading this book of the Lord. And he should not depart from it. But he should meditate on it day and night. And then he will have good success. Kaya mahalaga na we dwell in the word of our Lord Jesus Christ. Lagi nating basahin, kaya na pinagkasaon sa atin ang banal na kasulatan dahil dyan tayo nababago sa larawan ng Panginoon Jesucristo. Our lives are like parang basag na salamin. Now we can only reflect so much of the image or of the glory of the Lord Jesus Christ. Pero ginagawa ng Panginoon, inaayos yung salamin na yan, until we can fully reflect the glory of the Lord Jesus Christ to our lives. Doon pa rin sa 2 Corinthians chapter 3. Sinasabi nyo na we are the epistles of Christ, written not with ink, but with the Holy Ghost. Not in tables or tablets of stones, but in the fleshly tables of the heart. Yung buhay natin, nababasa, no? Binabasa. Anong nababasa niya? Si Jesus ba ang nababasa sa buhay mo? Kaya minsan rin sabi, Christian ka pala. Bakit? Hindi nababasa sa buhay. No? Nagugulat naman, Christian ka pala. Anong rinareflect natin sa madla? Anong nababasa sa ating mga buhay? Is it the Lord Jesus Christ? Meron palang isang patay ng Panginoon. Why He is transforming us into His image by the Spirit of the Lord. Dahil doon sa Genesis chapter 1, noong si Adan at si Eva, they were created in the image of the Lord Jesus Christ. They were given the cultural mandate to subdue the earth and have dominion over
fish of the seas, over the fowls of the air, and every living thing that moves upon the earth. Yan ay binigay ng Panginoon sa kanila para pamahalaan ang sanlibutan na ito under the Lordship of the Lord Jesus Christ. No? Binigyan niya sila ng kakayahan. Kaya nga sila ay nasa image ng Panginoon sa Kristo para magkaroon sila ng karapatan, right, opportunity, the capability to manage this whole earth, this whole world. Kaya, pag tayo ay binabago ng Panginoon sa Kristo, dahil gusto ng Panginoon na mapamahalaan natin ang sanlibutan na ito, He wants us to be world overcomers. 1 John chapter 5, 4-5. And this is the victory that overcomes the world, even our faith. Faith in the Lord Jesus Christ. The Lord Jesus Christ wants us to be more than conquerors. We are more than conquerors through Jesus Christ who loved us. And we are supposed to make use of this word. Make use and not abusing it. So, gusto ng Panginoon na mapamahalaan natin ang sanlibutan na ito para sa Kanya. Para sa Kanyang kagalaman. Sapagkat yan ang dahilan bakit niya ginawa si Adan sa si Eva para mamahalaan ang Kanyang nilikha. Darating muli ang Panginoon sa Kristo. At lahat ng mga sa pagdating niya, when we have been transformed finally into His image, and we shall see Him as at His arrival, tayo ay magiging kasama ng Panginoon sa Kristo. We will reign with the Lord Jesus Christ over His creation. We'll reign with Him. Tayo ay kasama ng Panginoon na nagmamahala sa Kanyang mga nilikha. In other words, the Lord Jesus Christ is preparing us for a great work. Yung pamahalaan natin ang creation ng Panginoon Jesus Cristo. Then pagdating natin sa new heavens and new earth, ang ating paglilingkuran doon ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus Cristo. At patuloy na namamasdan na natin doon yung kalwalhatian ng Panginoon Jesus Cristo sapagkat siya yung Kordero ng Diyos na nakatuklok sa trono na patuloy na namamasdan ng mga ligtas doon sa bagong langit at bagong lupa. In other words, yung the process wherein we are going through now, where we are being transformed into His image from glory to glory, hindi lang hanggang doon. No? Hindi lang hanggang doon na tayo ay we will reflect the human in us. And then, yung ultimate purpose ng Panginoon ay para tayo ay makasama niya sa kanyang kalwalhatian ng pakailanman. Doon natin makita in John chapter 17, itong sabi niya, sa Diyos Ama, Father, glorify me with the glory that I had with Thee before the world was. Pagdating sa verse 24, sinabi niya, Father, I will that all those that Thou hast given me be with me where I am, that they may behold my glory, which Thou hast given me because Thou lovest me before the foundation of the world. Yung mamasdan natin kayo ng kalwalhatian ng Panginoon sa Kristo, no? Ay kalwalhatian na nakita natin sa Kanya nung siya magkatawang tayo. The Word became flesh and dwelt among us, and we have this glory as the glory of the only begotten of the Father. Ito yung kalwalhatian na nakasdan natin sa Kanya. Subalit, meron gusto ng Panginoon na lalo pa natin makita ang kanyang kalwalhatian doon sa kanyang walang hanggang kaharian. At ito yung gusto yung may pamana sa bawat sa atin. In other words, itong trabaho niya na baguhin tayo, baguhin, hindi, that's not ended.
That's not the ultimate purpose. But the ultimate purpose of the Lord is for us to enjoy His glory in eternity. Ano man ang kagandahan na makita mo sa sanlibutan na ito, kapiting lamang yan sa kalahatian na ating makita pagdating ng panahon na we shall be with the Lord in His glory forever and ever and ever. Hello po. Dapat may sarapin dito. Dahil makita natin po, gaano tayo expectant sa kalabot. Pwede mo po kami parang glory. It does not reflect the glory of the Lord Jesus Christ, no? Kung kinakailangan every one of us should be expecting that glorious appearance of the Lord Jesus Christ and His glorious presence in eternity. Yun yung natin natin. Because we are living in a world that is full of Tagalog kapigat yan, tribulation, problema, kabigatan, kawalaan, kagipitan. Pero, we have a foretaste of the glory of the Lord Jesus Christ. Pagka yaong mga kabigatan na yan, yaong mga kagipitan na yan, mga kabigatan na yan, ang problema na yan, kapag dinaliver tayo ng Panginoon sa mga yan, that's a foretaste, no? Yan yung paunang para sa Panginoon si Kristo para makita natin, malaman natin ang kalwalatian ng Panginoon si Kristo. That's the reason why sa ating pagka tinatawag na rin sino unang magpasalamat kay Jesus? No? Yung mga nakatanggap ng biyaya sa Panginoon, gaano man kaliit, gaano man kalaki. Even though how mundane or how earth-shaking the blessing is. That's the foretaste of the glory of the Lord Jesus Christ. It's in every one of us. Kaya, kung palagi tayo continue to look unto Jesus by reading His Word, contemplating on His Word, we'll come to know the glory of the Lord Jesus Christ. We shall be able to reflect the glory of the Lord Jesus Christ. Kung gano'n, marami pa tayong madadala ng mga kaluluwa. Dahil makita nila na magandang buhay ng isang tagasunod ng Panginoon sa Kristo. Maluwalhati ang buhay na dulot sa kanya ng Panginoon. Because the Lord Jesus Christ came with that promise and came that you might have life, that you might have it more abundantly. Naisip natin yung buhay na yan. Lahat ng gusto pag-nais ng buhay na ganyan, na-anyayaan mo ngayon na tumayo na kasama. Panginoon Jesus, kami ay nagpasya na tumayo sa iyong harapan. Sapagkat nais namin na natabo, natabasa at karanasan ng Panginoon ang iyong kalwalatian. Let your glory shine at each and every one of us, Lord. May we see your glory in our lives. And as we continue to enjoy your glory, Lord, may we be able to reflect the brightness of your glory in our lives. That they may see Jesus in us. Na kahit hindi kami mag-usap, Panginoon, ang aming mga buhay ay nag-uusap. Sapagkat ang aming buhay ay mula sa kawalatian hanggang sa kawalatian,
transform us and conform us to your image from glory to glory. That eventually we may be able to say, not I, but Christ